Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 9, talata 32 hanggang 38. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo sa isang tao na hindi makapagsalita. Siya ay isang pipi sapagkat siya ay sinasapian ng masamang espiritu o ng demonyo. Kaya't pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Ang isang taong pipi ay isang taong nakabilanggo. Marami siyang gustong sabihin, maraming laman ang kanyang kalooban, ngunit hindi niya masabi. At ang mga bagay na ito ay maaaring mapuno at maipon sa kalooban ng tao hanggang sa ito ay sumabog. Ang ibig sabihin, ang isang taong pipi ay isang taong nahihirapan. Kapag walang lumalabas na salita, wala ring ugnayan. Napakahirap makipagrelasyon at makipagkomunikasyon ang isang taong hindi makapagsalita. Hindi siya makapasok sa buhay ng iba at walang ibang tao na makapasok sa buhay niya. Ang isang taong pipi ay nag-iisa. At ano ang dahilan ng kanyang pagkapipi? Nang kawalan ng kanyang lakas para magsalita, at sinabi sa ebanghelyong ito, isang masamang espiritu, isang demonyo. At ito ang kalagayan ng napakaraming tao. Marami sa atin ang nag-iisa. Walang nakakaalam ng ating pinagdaraanan sapagkat hindi natin masabi. Tayo ay natatakot na ihayag ang totoo nating kalagayan. Tayo ay nahihiya. Minsan ayaw nating masabi ng iba na tayo ay mahina o ayaw nating ipaalam sa ibang tao na tayo ay pagod na, ubos na ang ating lakas. Ngunit kung ito ang kalagayan, totoong tayo ay mahihirapan sapagkat tayo ay nakukulong sa ating sarili. May sariling daigdig at ang daigdig na ito ay daigdig na napakalungkot sapagkat ito ay daigdig at mundo ng isang taong nag-iisa. At ngayon ay dumarating ang ating Panginoong Hesukristo upang buksan ang ating bibig, tayo ay palayain. Na para bang sinasabi sa kanya, magsalita ka. Sinasabi sa kanya, sa taong itong magsalita ka. At ito rin ang sinasabi sa atin ng Panginoon, ihayag mo lahat ang iyong nararamdaman. Ihayag mo ang mga nakatagong dalamhati at sakit sa iyong kalooban. Makapangyarihan ng Panginoon at maaaring maganap ito. Unang-una sa ating pananalangin ay kapangyarihan ng Panginoon na buksan ang ating puso, buksan ang ating mga mata at makita na nakahanda siyang makinig, nakahanda siyang makipag-usap. Kausapin natin siya at siya ay kakausapin tayo. Magkakaroon muli ng ugnayan. Gusto niyang buksan ang ating mga mata at ang tanda ng pagbubukas ng paningin ng isang tao ay pagluha. Habang tayo ay nakapaghahayag na ng malalalim na laman ng kaibuturan ng ating kalooban sa Panginoon, maring itong sabayan ng pagluha. At ito ang kapangyarihan ng Panginoon na ginawa sa taong ito. At ito rin ang kapangyarihan ng Panginoon na nais niyang iparana sa atin. At tiyak na ang piping ito makatapos siyang makawala sa bilangguan ng hindi pagsasalita ng kalungkutan ng pag-iisa, ang kanyang mga bibig ay totoong bumukas at ang mga unang salitang lumabas sa kanyang labi ay pagpupuri sa dakilang kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon. At sa ebanghelyong ito ay mahalaga ang sinabi na nang makita ng ating Panginoong Hesukristo ang mga tao, siya ay nahabag. Sapagkat sila ay nanlulupaypay at litong-lito, sapagkat para silang mga tupang walang pastol.
Kaya nga ang taong pipi na hindi makapagsalita ay katulad ng isang tupang naliligaw, hindi alam ang gagawin. Dumarating ang Panginoon, ang mabuting pastol. Hinahanap ang naliligaw na tupa, dinadala sa lunti ang pastulan. At ito ang ginawa sa atin ng ating Panginoon. Sa kanyang kaligtasang dala mula sa kalangitan, tayo ngayon ay nakikinabang. Ngunit hindi natapos dito ang mabuting balitang ating pinagninilayan. Inanyayahan niya ang mga alagad na sila rin ay manalangin upang magpadala ang Diyos ng mga mang-aani sapagkat napakarami ng aanihin. At ang mga aanihin ay katulad ng mga taong ligaw at lito, katulad ng mga taong nakakulong sa pag-iisa, katulad ng nilalang na pipi sa mabuting balita. At tayong lahat ay inaanyayahan ng Diyos na makibahagi sa pag-aani. Kung binuksan ng Diyos ang ating bibig, kung binuksan ng Diyos ang ating puso, kung binuksan ng Diyos ang ating mata, at tayo ngayon ay nabubuhay sa kaligayahan sapagkat atin tinatamasa ang mga biyaya ng mga anak ng Diyos. Tayo ay inaanyayahan sa pag-aani. Ipahayag din ang kagalingan dala ng Panginoon sa maraming taong naghihintay sa kaharian ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.